Oo. Kagaya nga ng sabi ni ano, 'di ba, ni David, oo, mas masarap sa Tagaytay, 'di ba? Oo, 'di ba, inayunan naman ni Barang 'yun, 'di ba? At saka po 'wag natin hayaan palagi sa yaya. Ay, sana all may yaya, 'di ba? Oo, swerte naman ng mga may yaya diyan, 'di ba? Sana all na afford magbayad ng yaya. Oo, Diyos ko. Alam nyo ba, kwento ko lang, dati gusto ko rin kumuha ng yaya, ayaw ng asawa ko. Oo. Sabi ko, para makapagtrabaho ka ng maayos. Kasi nagkatrabaho pa si Mrs. noon. Tapos ako, nasa ibang bansa. Sabi ko, kuha tayo ng yaya. Mhm. Ah, ah. Sabi ni Ma'am Caridad, ayan, Das Marinas, si Panot ginagamit pa rin niya si David sa vlog niya. Kahit si B na lang ang name niya. Oo, sa channel niya. Ha ha ha. Wala na kasi siyang views. Si siya ang user, si Panot. Correct, 'di ba? O, alam niyo na ngayon kung sino totoong user. 'Di ba? Saka mamang dapat sabay-sabay kakain sa hapagkainan. Kasi doon nag-i-start ang kwentuhan. Pero set aside muna si PS. Oo. Pwedeng nakabukas yung TV, pero yung table, isa sa kailangan natin talaga ituro sa mga kabataan yan. Kasi baka nawawala na yung table manners. Diyan nag start ang ano eh. Kasi the more na makasanayan nila yan, table manners, na pagka kakain kayo, sabay-sabay, di ba? Wala nagse-cellphone, quality time na pag-usapan nyo yung mga ano nila, di ba? Likes nila or yung mga kagustuhan nila sa buhay, di ba? Ma'am Sonia Tablatin, ayan. Mamang tuloy po ba ang Winter Sonata? Ayan, sabi ni Ma'am tuloy naman po. Actually, nag-i-start na ang Winter Sonata eh. Ma'am ano eh, Mama Sonia. O, kung hindi nyo nahalata, nag-i-start na po ang Winter Sonata. 'Di ba? Sunod-sunod na nga po yung nilabas na mga pakilig moments, 'di ba? Para sa inyong sa ating mga fans. 'Di ba? Ang dami na pong lumabas. Oh. So, yung yan po yung tinatawag nating Winter Sonata, 'di ba? Then after that, meron pang movie na abangan, 'di ba? So, magiging kumpleto ang ating Winter Sonata. So, wala naman pong nagbago, Ma'am Sonia Tablatin. Oo. In fairness, Ma'am Pickles, dalawa na ang earrings mo. Oo. At ang haba, ang landi. Sabi ni Ma'am Melanie. Ayan, Melanie Bella Carya. Ayan, di ba? Landi. Salamat naman kay Tita Anita, di ba? Correct po, madam. Hehehe. Yan na po yung winter sonata natin na sinasabi na dire-diretso na ang nag-i-start na ang winter sonata dahil dire-diretso na. Kasi 'di ba marami nagsasabi, kaya ako sinabing winter sonata yan. Marami nagsasabi na totoo ba Mamang Pickles na wala ng Barda, na wala na silang project? Sino may sabi? Sabi ko gano'n. Sabi po ni Panot, 'di ba? Sabi niyo gano'n. So sabi ko, ay hindi po totoo yan. Actually, may pa-winter sonata po. 'Di ba? Ito yung winter sonata na sinasabi natin. Oo, na lalabas yung katotohanan na hindi totoo yung mga lumalabas na speculation na wala ng Barda. They still have a Barda. Pero hindi pa po sa ngayon taon na ito. Ang maano lang natin ngayon ay yung mga kilig moments nila, yung mga BTS nila, 'di ba? Halos naglabasan na, nilalabas na unti-unti ngayon. Dire-diretso na 'yan. Maniwala kayo, dire-diretso na 'yan. Kaya yun nagsasabi na nagbabalita sa inyo na wala ng Barda. It's very wrong information. Maling-mali po.
Oo. True, mamang November na. Ma'am Catherine Beltran. So nice to hear from you about quality time. Spend with family, commendable. And the way to raise a family, get engaged. Listen to them. Ignore bashers. They are garbage. Ingit lang sila. Sabi ni Tita Anita. Yes, Tita, diba? Yung traditional na close family ties, dapat po mamang, di nawawala, oo, kahit may mga bagong generation na ngayon. Totoo yun. Kasi yun yung pinamana sa atin ng mga dating, di ba? Dating mga nakakasama natin na wala na ngayon, di ba? Especially mga lola natin. Ako, laking lola ako. Laking Kastila ako eh. So, alam ko yung kumbaga, mga manners, right manners and right conduct. Good manners and right conduct, ika nga sa GMRC, di ba? So, alam na alam ko yan. At diyan ko rin dinadala. Ang kabilin-bilinan ko lang sa mga anak ko. For example, maraming pagkain dyan. Kumain lang sila ng kaya nilang ubusin dahil ayoko sa lahat po. Ito, real talk ito. Ayoko sa lahat yung nag-aaksaya ng food. To be honest. Kaya kayo, kasi marami mayayaman dyan nag-aaksaya ng pagkain. Na which is nakikita nyo, kinakain sa squatters. Diba? Sa squatters area. Kumbaga, kinakain nila yung pagpag. Alam nyo yung pagpag, diba? So, kumbaga, ang daming nagugutom, ang daming hindi nakakakain ng nakakain nyo. Maraming nangangarap na makakain ng steak na nakakain nyo. Maraming nangangarap makakain sa Jollibee na nakakain nyo. So, don't waste food. Diba? Yan ang number one lang na golden rule ko talaga yan sa family. That's my golden rule. Dahil swerte ka, may kinakain ka. Kahit ano pa yan, kainin mo yan. Dahil maswerte ka, meron kang kanin, meron kang ulam, 'di ba? Kasi hindi naman tayo panghabang buhay dito sa mundong ibabaw. Hindi nga natin alam kung kailan tayo machuchugi, 'di ba? Pero at least may naiwan tayong magandang values na panghahawakan ng mga anak natin pag wala na tayo, 'di ba? Ganun lang 'yun. At least matatandaan nila na kasi sabi ko nga sa mga anak ko, maintindihan nyo si daddy once at si mommy once na kayo na nagtatrabaho para sa kakainin nyo. Sino po yung mga nag-aaksaya ng pagkain dito? Diba? Huwag kayong mag-aaksaya ng pagkain. Hate na hate ko rin yung napapanisan. Ayaw na ayaw ko yun. Kasi diba sayang sayang. Diba? Mas maganda yung magluto na lang ng sapat lang. Diba? Ngayon, para hindi ka mapanisan, ilagay sa tamang lagayan. Then, init mo na lang kinabukasan. Masyado ako mitikuloso pagdating sa food. I'm a food lover, pero gustong-gusto kong tumikim ng iba't ibang klase ng putahe. Pero ayaw na ayaw ko nag-aaksaya ng pagkain. I hate that. Kaya, for example, bumisita ako sa inyo, tapos hinahinan nyo ako na napakadaming pagkain. Ayan, tulad ni Tita, sino ba to? Tita Joy. Ayan, Tita Joy, shout out. Yung mga tira namin, syempre, take out. Dito namin kinain sa bahay. Kasi, kumbaga, kainin ko lang kung ano yung gusto, yung kaya ng sikmura ko. Evening, Madam Pix. Ayan, shoutout pala, Mama Lenyu. Lalo na sa kanin, kumuha lang ng kayang ubusin. Correct. Kaysa mapanis, ibigay na lang po, like yung mga taong nasa kalye natutulog. Diba? Mas okay pa yun. Kasi, Diyos ko, napakadaming, kaya yung mga, nipo babies, diba? Yung mga, hindi ko naman nilalahat, diba? Pero, yung
So, daming nasasayang na food, no? Well, sila yan eh. Tingnan nyo, magugulat kayo, kinakarma yung buhay nila, di ba? Oo. Kailangan na lang magnakaw ng magulang nila para lang may makain sila na masarap, di ba? Ganyan yung mga anak ng politika. Di ba? Ganyan yung ginagawa nila. Oo. Nagnanakaw na lang sila. Oo. Nagnanakaw sila para lang may makain na masasarap, para lang ano lang yung ma-fulfill lang yung kumbaga yung pangangailangan, yung luho ng anak nila, 'di ba? Pero galing sa nakaw. Kaya tingnan niyo, kinakarma, 'di ba? At least tayo dito, 'di ba? Nagtatrabaho tayo ng patas. Kayo, nagtatrabaho kayo ng patas, 'di ba? Kaya isa yun sa Saka ito rin total, 'di ba? Sinusuportahan natin si David, si Barbie, 'di ba? Makikita nyo sa kanila na hindi sila nakakalimot magbigay, 'di ba? Hindi sila nakakalimot magbigay. Alam nyo po ba ito hindi ko lang sinasama sa vlog. Hindi ko lang po sinasama sa vlog. Hindi ko lang siya binibidyohan. Hindi ko lang siya pinopost sa social media kasi naniniwala ako na ang pagtulong sa kapwa, hindi mo naman kailangan ipagyabang yan, or hindi mo kailangan, pwede ka maka-inspire in a different way. Pero pwede mo siya ikwento, pwede ka mag-encourage, di ba? Pero yung gawin mong kumbaga yun lang para sa akin. Hindi ko siya inaano kasi naawa rin ako makikita sa video ko yung kalunos-lunos na nangyayari, diba, sa buhay. So, kung may aabot ako, meron akong tradition na kami ni Mrs. na ginagawa na every sahod namin sa YouTube, talaga kami. Nag-set kami ng pagkain para sa nasa kalye. May mga rin ako diyan. Yung mga GCash nyo nun, yan, iniipon ko yan. Oo, totoo yun. Iniipon ko yan every Sunday. Ayan, every Sunday yan. Umiikot kami ni Mrs. Nagbibigay kami ng food. Sa mga nasa kalye. Na namin yan, panata na namin yan. Every Sunday after namin gawin yung mga bagay-bagay. Ayan. Yung mga kaya nga nung maraming nagpapa-GCash nun, laking tulong. Kasi nakakapagluto ako ng masarap, tapos napapakain ko sa mga tao. Sa mga, especially mga nasa street. Yes, tama Madam Pickles, importante ang quality time at communication. Para maging open sila sa ating mga magulang. Actually, ngayon pala, ginagawa ni Sir Benny. I think nagpaano siya nag-charity siya sa sa lugar nila. Hindi lang niya binlog, pero pinost niya na nagbigay siya ng ayuda ron sa probinsya nila na nasalanta ng bagyo. Diba? Ayan shoutout sa lahat po. Ay, maganda pa rin talaga yung may quality time ka sa pamilya mo. Line? Yung kape ko? Back to the topic tayo. Back to Barbie and David tayo. Kaya nga, ito yung etong channel ko, yung half ng kinikita ko dito etong YouTube channel ko na to. Kasi may kinikita pa ako sa ibang YouTube channel ko, di ba? Yun yung para sa family ko. Ito, hinahati ko to. For example, kumita ako ng 20,000 dito. Yung 10K, ipinamimigay ko yan. Yung 10K. Pinamimigay ko sa kalye yan. Kaya masaya ako pagka mataas yung sahod dito, ganyan. Sa ko, dito sa Pikwa Official. Tapos may page pa ako, 'di ba?
Ilan ang page ko? Tatlo yung Facebook page ko. Kaya marami talaga, busy talaga ako. Ang dami kong trabahong ginagawa sa iba't ibang channel. Mamang Pickles, kailan po ba ipapalabas ang Never Say Die sa TV? I think, na-move siya eh. Parang next year ata. Wala naman akong balita sa Never Say Die. Hindi ko masyado siya tinututukan. Kasi wala naman mahihita dun in the first place. Barda tayo eh. Kumbaga wala tayong masyado mahihita dun. Kundi abangan na lang yung bakit wala nang kape. Kahit ano lang, 2 stick lang. Hindi, apatin mo na, parang bukas. Yung kape mo rin. Pero may creamer pa dyan. Bukas na lang kami mag-grocery ni Mami pagdating. Mamang Pickles, kailan po ang papalabas ang Never Say Die sa TV? I think na dahil nga sa hindi kasi nila pinaghirapan yung pera, kaya nag-aaksaya sila. Kaya galing lang sa nakaw ng mga politiko. Mga tatay nilang politiko, diba? Yes, tama, Madam Pickles, importante yung quality time at communication. Kasi may mga kilala ko personally na mga anak ng politiko na grabe magagastos. Kala mo wala nang bukas. Kala mo, kung magwaldas ng pera, 10K nako, panis na panis yan sa isang araw. Kumbaga, hindi iinday ng bulsa nila yan. Imagine that. Diba? Ayan. Tita Grace, Weko, good evening po. Ayan. Tita Grace, shout out sa inyo dyan. Stay beautiful. Ayan. Stay stressful. Napakaganda niya ni Tita Grace. Nakita ko na yan. Hindi siya mukhang mukha siyang actually parang ko pa siya parang nakababatang kapatid ko pa siya. Sa itsura pero mas may edad sa akin si Tita Grace. Pero nung nakita ko, mas mukha akong panganay sa kanya. Parang nasa early 30s lang si Tita. Parang mga nasa 31, ganyan, 32. Yung alam mo yung sa teenager era. Sa Gen 2026 ang labas ng sabi ni David nung promo sa SM Pampanga. Ayun pala, January pa. Next year na yata yung Never Say Die dahil sa issue ni Jillian. Yes, Ma'am Catherine Beltran. Naka-apekto talaga. Naka-apekto talaga yun. Kaya nga hindi nila kasama si Jillian dun sa diba, Pampanga. Supposed to be dapat kasama siya sa mga promo. Pero pinaiwas muna kasi mahirap matanong. Alam nyo naman yung mga paparazzi, si tanong, anong masasabi mo sa ganyan? Kumbaga wala sila doon sa issue sa movie. Hindi sila nakatutok sa movie. Nakatutok sila doon sa katanungan about kay Chavit Singson. Doon sila nakatutok, 'di ba? Kaya pinapaiwas muna si Jillian, 'di ba? At may nagtatanong din sa akin Mamang, baka may nag-PM kasi sa akin na baka daw magkagusto si David kay Jillian. Malabo po. Ako na nagsasabi sa inyo 101%. Malabo po magkagustuhan si Jillian at si David. Malabo pa sa patis na nilalagay mo. Malabo pa sa bagoong alamang na sinasawsawan mo ng inihaw na bangus. Okay. Malabo. Movie po, project ng Barda. Ayan, movie po, project ng Barda. Alin? Ma'am Trini, yun sa project po ng Barda. Yes, ang pagkakalam ko may naka-line up sila.
at na movie at teleserye. So abangan natin 'yan. Mamang nakita mo yung Halloween costume ni Barang, ganda niya. Yung lalong may in love si Donato. Talaga ba? Saan po? Sa IG? Sa IG po ba o sa Facebook? Kasi sa IG wala eh. Wala akong makita eh. Wala po akong makita sa Instagram. O sa Twitter. Kung Twitter, wala rin akong Twitter. Wala naman post si Barbie sa O kung sa Facebook tayo, wait lang check natin. Ikaw na, Klein, wag na si Sophia. Grabe ka naman, gabi na. Pinalabas mo pa yan? Ito. Yung Taylor Swift. Sa ano nga to? Sa FB, oo. FB, nandito sa FB. Yun nilagay niya yung mukha niya, Swift. Siya si Barbie Swift. Diba? Barbie Swift, Ang cute niya, no? Meron siyang ganong costume, no? Ang cute, Cute talaga ni Barbie, no? May mga basher pa rin talaga nagko-comment sa kanya, no? Ayan, no? Diba? May mga nanlalait pa rin talaga sa kanya, no? Pero pag binyo mo yung profile, eto, tulad nito, etong Rogeline, Diyos ko, diba? Ayan, tulad niyan. Eto nilait si Barbie. Sabi, shame on you. Tingnan niya naman itsura nito, Diba? Kumbaga, bago mo magsalita kay Barbie, diba? Look at yourself, diba? Sabi niya, shame on you. Ayan. Comment niya kay Barbie. Diba? Diyos ko, ate girl, maawa ka sa sarili mo. Diba? Sinabihan niya si Barbie na shame on you. Comment dun sa picture na sa, Barbie Swift. Diba? Kahit anong ipasuot kay Barbie. Bagay. Mamang Pickles, minsan napanood ko si Madam Dawat. Nilulutuan daw ni David si Barbie. Oo, kakakilig naman. Sabi ni Mamila Manzano, I think yan yung sa nabalitaan namin na yun nga, may lutuan issue. Hindi naman issue, lutuan na eme na nangyayari. After mag-jogging. Diba? Kasi syempre gutom ka, pinapadala ng pagkain doon. At ang sinasabi raw ni Donato, luto niya yun. Diba? Tapos sila hanap ng jogging na magkasama. Diba? Kasi meron ako naalala, merong isang senaryo na may nakakita sa kanila. May nakakita sa kanila na isang fan. Tapos si Barbie biglang lumayo. Biglang lumayo. Sa UP ata yun, UP. If I'm not mistaken, para UP nga, UP ata.
Si Barbie parang pinalabas nila na nagkita lang sila. Pero lumayo si Barbie nung may nakakita. Grabe talaga. Ang cute no? Ang cute niya Rita. Post rin pala niya sa Instagram. May post din pala siya. Dito ako nagtataka sa ano. Ano yun? Marami rin talagang ano no? Hindi makontento sa ano. Talagang ibabash pa nila yung matinong tao. Diba? May Jordi kayo? Ha? Jordi. Gamit ko. Ito. Gamit ko. Correct mo nga sis kasi ayun na kay ko yan. Sabi mo dito na At pati yung puwet, no? Iaano pa, papansinin pa talaga nila yung puwet. Sabi nila, bakit walang puwet? Diba? Diba? Kaya kahit ano talaga gaano kakabuting tao, may magiging basher at magiging basher ka. Diba? Oh? Tapos puro karamihan na nagko-comment dito ng negative, babae talaga. Diba? Puro babae. Buti pa yung iba, diba? Tapos sabi, may ano pa rito, nag-comment din. Bakit butas ng ilong agad napansin ko? Hihihihi. Diba? Nahiya naman si Barbie sa ilong mo, ate. Nakakaya naman yung ilong nito ni Rosin. Oo, Miguel Hernandez. Kaano-ano mo to, Raquel Hernandez? Pinsa mo. Diba? Kaya naman sa itsura nito. Diyos ko. Nilait mo pa talaga, Barbie Fortesa. Kaya naman sa yung isang Barbie Fortesa sa itsura mo, te. Ayoko na lang mag-talk, Diyos ko. Diba? Taray. Ganda ni ate, Ganda. Ang ganda ni Rosin Miguel Hernandez. Na taga Santo. Taga taga Isabela. Na taga Isabela. Nakaya naman sa itsura mo ating 'di ba? Ating Rosin Miguel Hernandez na taga Isabela. Nakakahiya sa malarambutan mong muka. Rambutan talaga, 'di ba? Oo, totoo te. Nakakahiya sa malarambutan mong muka, 'di ba? Diba? Ano ba yan? Nabaksa ka ng mga rambutan. Para nung nag-ani sa inyo ng rambutan, naglalaro ka sa ilalim ng ng rambutanan, di ba? Oo. May pruweba. Diyos ko mga basher ito. I-content na lang kaya natin mga basher ni Barbie, no? Ang daming basher ni Barbie eh.
Tita Grace Hueco, bakit ang tagal hindi nagpapakita ni David? Yun na nga, ang daming nga naku-curious. Bakit ang tahimik ng isang David? Every time naman po yan, tahimik si David, Tita Grace, pagka nasa out of town si Barang. Pag nakabakasyon si Barang, tahimik talaga siya. 'Di ba? Ever since, every time na nasa vacation, or papansinin mo naman, palitan sila eh. Pag si David naman na may ganap na vacation, tahimik si Barang. 'Di ba? Tahimik na tahimik ang social media ni Barang. 'Di ba? Kay David ang maingay. Palitan nga sila eh. Kaya nga alam mo na 'yon, Tita Grace, 'di ba? Nakakaya dito sa mga basher ni Barbie, 'di ba? Ang gaganda, Diyos ko. Oo, 'di ba? Ang gaganda nyo, te. Oo. Nakukuha nyo pa talagang sa gaganda nyo, nakukuha nyo pang iba si Barbie, 'di ba? Nako po. Alam nyo pag na-content ko kayo, sa TikTok, nako sisikat kayo. Oo. Di na-resbakan siya ng mga Barbie squad ko. Ang daming insecure kay Barbie talaga, no? Para nga siyang Barbie talaga, eh, no? Para siyang Barbie talaga rito. Cute ni Barbie, no? Kaya nakakaya dun sa mga nanglalait kay Barbie. You have to make sure di kayo kalait-lait, ah. Nakaya sa Pesla. Di ba? Habang busy, nakakaano lang. Nakakadismaya lang yung mga iba na pinanganak na mga may ampalaya talaga sa katawan. Pero mas natatawa ko dito sa mga nasa Barda. Lumipat sila ng Barson, tapos ang ang ginagawa nila, binabash nila Barda, 'di ba? Umalis sila ng Barson, tapos ang binabash nila Barda. Si David ang binabash nila. 'Di ba? Kaya nakakatawa lang. Alam niyo 'yon, parang lang talaga sila. Nagganap lang sila ng kaaway nila. Pero kung titignan natin, parang nagiging masaya talaga sila, may kaaway sila. May gumamit pa. May gumamit pa ng picture ni Jessica Soho. Basher ko, nag-PM sa akin. Ang kulit eh, tingnan niyo. Nag-PM pa sa akin eh, Happy ka? Replyan natin. Happy ka? So happy ka na niyan. So happy ka na niyan. Sabi sa'yo, di kita ka-level. Ayan. Nireplyan natin. Para masatisfied